Mahal kong taksil. Kasi babae unang pinaglalabanan dun eh. Pinapalit lang ng bigas at sardinas eh. O Lucas, ilagay mo yung pangalan ko dyan. Hindi, bakit ko lalagay yung pangalan mo? Ayun kung mayor ka, patato mo sa katawan mo yung pangalan mo. May tigas din ako dun nung araw eh. Bulag isang mata nun. Kaya nabulag yun. Paandar niya yun. Kasama ko yun si Amado Buang. Yan ang pinakamatigas doon, pinakabosyo yun eh. Pinakailaman mo yung asawa ng kakosa mo, papapatay ka niya. Puro butas ang katawan eh. Bawas-bawas na katawan niya. Kinain na ng baboy damo, bayawak, sawadong, ganyan kalalaki oh. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako si Rading Lucas, Sputnik. Ayan oh. Ito, tattoo ko nung bata ko. Binura yan ng Bureau. Planeta yan. Mga 1973. Mga 21. Sana Botas. Yan, Sana Botas din yan. Pinakauna-una niyo naging tattoo? Din dito ko. Sputnik din. Binura nga ako ng Bureau eh. Kasi ano ba yung mga pinagdaanan niyo doon, Lolo? wala naman. Ito, meron kayong mga tattoo dito, Lolo. Totoo ng pangalan ng asawa ko at anak ko. Ito mga anak ko. Yan. Mahal kong taksil. Mahal kong taksil? Oo. Meron akong minahal na babae, nagtaksil eh. Kaya mahal kong taksil. Matagal yan. Hindi pa ako nakakulong sa munti. Sputnik yan. Sputnik rin yan. Nandun yan sa loob. Ano ito, Lolo? Sa tour, Arepo, Tinet, Opera, Rutas. Latin yan. Kabuo, Latin. Ang may tattoo niyan, tumatanda. Mas mahaba yung buhay. Oo. Ginagamit yan sa mga dasal eh. Mario yan, tsaka Boyalano. Naging close friend ko yan sa Laya. Mga kapadaga yan loob ko. May pangalan to. Lagay mo pangalan ko dyan. Babayad ka sa kanya. 500. Pero yung mga ibang dumami yung tattoo, dahil yung iba man nakamaraktis lang eh. Pagka lang gusto mo, pagka ayaw mo, ayaw mo. Ako eh, yung mayor dun eh. O Lucas, ilagay mo yung pangalan ko dyan. Hindi, bakit ko lalagay yung pangalan mo? Ayun kung mayor ka, patato mo sa katawan mo pangalan mo. May tigas din ako dun nung araw eh. Meron kayong tattoo dito to, Cheche? Anak ko yan eh. Saan nyo na pinalagyan, Lolo? Sa City Jail, nabubur yun eh. Nabarkada ako eh. 18. Nakakulong ako nung binaksak Marcelo. Yun, unang kulong ko. Kaya binura to. Pinapili ako, lalaya ka. Pero buburahin niya tattoo mo. O hindi natin buburahin, hindi ako lalaya. Pinabura ko na. Maski sino magay. Basta makalaya lang ako. Paglaya ako, nabarkada ako, natattoo na naman to. Pinatattoo ko uli. Patambay-tambay ako. Sama ako ng mga loko. Natuto ko humitit ng Tapos, Lolo, ano na yung mga nangyari? buhay ko naman sa Munti, ayos lang eh. Unang dating ko ng Muntinlupa, tinanong ako nung mayor, gusto mo, dumiskarte ka rito. Tagagawa ako ng alak. Hanggang sa naging mayor ako ng runner doon, pangkalahatan. Lahat ng pagkatawa ko. Basta may reklamo doon, halimbawa may nawala doon sa mga paninda, hahanapin mo yun. Kailangan mapalitan yun. Aregluhin mo yung gagawin mong paraan para mapagtakpan yung mabayaran. Ilalapit mo sa mayor niya doon sa brigada. O itong tao mo, may nakawan doon. Babayaran ng mayor yun. Mayor na nakakastigo sa kanya. May mga kasama akong pumupuga, napapatay naman. Makita mo nakasampay sa bakod, binanatan ng disabog. Si Atan, ang gamit ng mga gwardiya. Mababar sila, nasa ibabaw sila ng baboy eh. Yung nagnakaw ng barko, pambiyahe sa Australia, tanker, si Mel Chanco at si Bobo Chanco, magkapatid. Sinajak nila. Tinanggal yung pangalan ng barko, pinalitan nila sa laot. Binenta nila sa Australia. Hindi mala kung ilang milyon nila ibinenta yung barko. Puno pa ng kargada yan, ng mga langis. Si Roger Tulin, warayon, BSL, kasama nila yun. Yung Mel Chanco, yun ang pumuga eh. Tayon, natira si Roger Tulin at si Bobo Chanco. Nakasama ko sa iwahig yun. Mga piratang dagat sila eh. Pacifico Guevara, si Alas Dillinger. Nag-aaral yun. Naging attorney yun. Bulag isang mata nun. Kaya nabulag yun. Paandar niya yun.
niya yung mata niya, kaya siya nabulag. Higa-higa yan dun eh. Sama yan nasama sa mga riot, mga tirahan. Si Dolphy Jr. nakasama ko rin. Anak ni Dolphy, naging suki ko sa Tubayan. Sinunog niya yung bahay ni Mina Aragon. Kakosa niya ron. Yung artista si Jerry Paul. Ibis ko kundi masak din, nakasama ko. Kasama nila si Hubert Webb, Tony Boy Quijano, si Peter Estrada. Lakad-lakad lang sila ron. Naglalaro lang ng basketball. Hindi man masama sa gulo yun mga ngayon. Tahimik yung mga yun. Umiiwas sila sa gulo. Nakasama ko yun, si Amadong Buwang. Sputnik yun, yun ang pinaka-commander ng mga commander. Yun ang pinaka-matigas doon, pinaka-boss yun eh. Pagka nagpapamiting yun, lahat ng mga commander pinatatawag noon. Pagka umaga, wala pang dalaw. Bisikleta yun doon, hubot-hubad. Kaya tinawag Amadong Buwang yun. Pagka pinakailaman mo yung asawa ng kakosa, mapapatay ka doon. Papapatay ka niya. Ang dami na ako nakita patay doon. Hindi mahawakan yung tao na puro butas ang katawan eh. Puro sakit yun. Right doon, pagka sinabi na yung pilyado, dapa, walang tatayo. Huwag kang tatayo. Pag tumayo ka, babarik ka doon. Di sabog ang ibabarik doon, shotgun. Kumover ka na kung saan magagandang kumover. Pagka sa lublak lang na solo, kayang-kaya na shotgun yan eh. Pag malapitan, pag tatanga-tanga ka ron, mamatay ka kagad. Masasawi ka lang doon. Tatakbuhan ganon, pakalat-kalat ka. Madadaanan ka ron, isang bigwas gano'ng kahaba ang matalas doon eh. Matatalim po, puro bagong hasa yun. Pag nadaanan ka doon, patay ka na. Hindi naman kayo magkakakilala lahat eh. Kakusa mo na, masasawi ka pa eh. Noong araw dumating ako ron din, maguluro sa Muntinlupa eh. Ang commander pa, si Commander Amado, si Amadong Buwang. Peacetime nung araw doon, hindi kaguluhan. Mag-2000 na, nagkakaroon na ng gulo. Naalis na si Commander Amado, lumaya na eh. Sino nang pumalit pala sa kanya dun? Kauto, Iglesia ni Cristo. Tapos napalitan ni Ompong Abella. Bong Dipano, kasama ko siya sa Muntinlupa. Maayos naman ang buhay ni Bong Dipano. Nagmayurienda sa medium, security compound. Mahilig yan sa kaibigan. Kabarkada niyan doon yung artista si Hector Reyes. Doon sa Iwahig, mahirap din nung unang dating ko ron. Pupunta kayo sa bukid. Mag-ano kayo ng mga pananim na palay. Yung iba, hindi makayanan. Pumupuga. Namamatay naman. Kasi tatlong sa pinaganon bundok eh. Bago ka makapuga. Hindi ka pa makakarating doon sa isang bundok na ganyan eh. Mapapatay ka na eh. Nag-aanap sa'yo, puro siyadyan ang dala. Pag hindi ka nakakuha, makukuha yung tao, na namamatay sa gutom. Bawas-bawas na katawan niya. Kinain na ng baboy damo, bayawak. Kinakain sila ng hayop doon. Ang lalaki ng sawa. Sawa doon, ganyan kalalaki oh. Mahaba. Nakakahuli kami niya sa sawa, malalaking ganyan, sa gabi. Naglulubog sa tubig yan. Nangunguryente kami. Pag nakuryente yan, matitigas siya ron. Makukuha na namin siya. Putol-putulin na namin siya ganyan kalaki. Ganyan kalaki, bilog. Sa loob ng barak, bebenta 20. Isang putol na ganyan. Inaadobo, sawa. Pagka naman tao, patay na kinakain na ng baboy damo yan eh. Ubusin nga ng bayawak eh. Dumating ako doon, wala nang ataol. Uhukay lang na hanggang dito, babalutin ka sa banig, huhulog ka na ro sa butas. Buti na nga netong lumaya ako, may ataol na eh. Kaya nahuhukay ng baboy damo yan. Nakakain ng baboy damo yung tao. Makita mo, sa umaga doon, lasog-lasog na yung tao ron. Tatabunan na lang uli yun. Delikado rin din ang buhay kasi babae unang pinaglalabanan doon eh. Yung isang kasama ko, yung babae niya, pinakailaman na itong isa o. Inaya inuman. Pareho magkakosa yun, happy ko pareho. Sinaksak niya yung yung kakosa niya. Pinagsasak niya, patay yun. Patay niya yung karibal niya. Doon na lang nakukuha yung mga babae doon kasi ang babae ron, pinapalit lang ng bigas sa sardinas eh. May babae ka na eh. Nung araw yan, Lolo. Kabataan ngayon, kalala na ganun-ganun lang ang buhay eh. Hindi nila alam na mahirap ang buhay sa kulungan. Buti pa magpakatino na lang sila. Pag nagsiga-siga ka, mamatay ka lang agad. Basta lahat ng mabuti, gawin mo na ron. Basta hindi ka nang-aargabyado. Huwag ka mga aargabyado para hindi ka delikado. Iwasan nila yung pagmamayabang, wala silang makukuha dyan. Huwag silang babarkada sa hindi maganda. Kamukha yung mga bumabatak.
Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito, sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak. Sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat. Sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila. Pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka. Ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan. Ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.